Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Sa mga kaibigan natin, huwag kakalimutan na mag-subscribe, mag-post ng inyong mga comments, mag-like, mag-share at pindutin ang notification bell para maging updated po kayo sa mga latest post ng inyong Papa Dudut dito sa Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, tawagin niyo po ako sa pangalang Trina. Isa po akong high school student at hindi ko na lamang po papangalanan ng eskwelahan na pinanggalingan ko para iwas intriga. Pihado kasing pag-uusapan ako sa school namin after kong i-share sa inyo ang storyang ito na matagal na rin namang nangyari. Pero hindi ko makakalimutan kahit na kailan. Dala siguro ng kapusukan o ng kabataan, pero gayon pa man ay malaki pa ring kasalanan ang nagawa ko noon na labis kong pinagsisisihan sa panghabang buhay. Ang title na ibibigay ko sa kwento ng buhay ko ay The Controversy. Hindi ko din kasi akalain na masasadlak ako sa ganitong klase ng sitwasyon ng buhay ko. Ang matakot na pag-usapan at makaladkad. Hindi lang ang pangalan ko, kundi maging pangalan ng taong mga pinakamamahal ko. Dahilan din para makagawa ako ng mas malaki pang kasalanan para pagtakpan ang aking pagkakamali. Nagsimulan ang unang araw ng klase. Transfer kasi ako at hindi ko ini-expect na magiging nakakaloka pala ang unang araw ko sa bago kong eskwelahan. Bakit ba kasi kailangan pang mag-transfer sa ganito kalawak na school? Ang sabi ko sa sarili ko habang nakatingala sa mataas na gusali ng school na nilipatan ko. Sa bagay, para din to sa ikakabuti ko para makaiwas sa mga intriga ng dati kong school. Pero OMG, parang hindi magkakilalang mga estudyante dito sa dami ng populasyon ng eskwelahang ito. Noon naman ay natatawang sabi ko naman sa sarili ko, "Hay, sana nga ito na ang bagong simula ng buhay ko. Bagong school, bagong buhay, walang kakilala at walang mga tsismoso-tsismosa." Aaminin ko sa inyo, Papa Dudut at mga kastorya, na naging pasaway ako noon mula sa dati kong high school. At para mamatay ang issue ko sa kanila, ako na lamang ang umiwas. Yan ang advice sa akin ng mga parents ko at ng iba ko pang mga ka-close na relatives. Kaya napatapon ako sa malayong probinsya nina mama sa liblib na eskwelahan para makasiguradong makaiwas ako sa pambubuli at tsismisan mula sa aking nakaraan. Hindi naman siguro masamang magsimula muli at bumangon. Mabuti na yung mapalayo ako sa kanila dahil sigurado akong sa bago kong eskwelahan ay wala ditong nakakakilala sa akin. To cut the story short ay naging mas maganda naman ang pag-transfer kong ito dahil lumipat din kami ng mas malawak at mas magandang bahay ng parents ko. Nakahanap din ng trabaho si Papa at si Mama naman ay nagmamanage ng maliit na negosyong pinamana sa kanya ni Lola dito sa probinsya. Unang araw ng klase nang halos magkandaligaw-ligaw na ako sa lawak ng new school ko. Bilang transferee ay wala akong kilala at pwedeng pagtanungan.
Nang biglang isang lalaki ang lumapit sa akin para magsabi lang ng, Miss? Miss, bago ka dito? How can I help you? Na nabubulol na English pa niya. At sa ganitong paraan ko nga nakilala si Mike. Matangkad, mistizo, matangos ang ilong na ala Mario Morer ang peg niya. As in super gwapo talaga. Hindi ako makapaniwala na sa dinami-dami ng pwedeng maging unang kaklose ko noon ay si Mike pa. Kahit pinapawisan siya ng mga panahong yon habang suot ang basketball jersey niya, ay hindi pa rin nakabawas sa pogi points niya yon. Sa katunayan ay parang mas lalo akong natulala sa kanya. Kahit kasi magulo ang buhok niya at pinagpapawisan pa, ay bakit gwapo pa rin siya? Well, ang sabi naman niya sa akin ay sinasadya daw niya na kausapin ako kaagad-agad noon bago pa siya maunahan ng iba. Galing siya sa practice ng basketball noon pero hindi siya nagdalawang isip na lapitan ako para kausapin. Halata din daw sa mukha ko na para ako naliligaw. Isa pa ay nakitan daw siya sa akin, kaya niya ako nilapitan noon. Hindi naman sa pagmamayabang, Papa Dudut, ay may taglay po akong karisma sa mga lalaki. Marami kasi ako naging manliligaw noon pero isa pa lang ang naging boyfriend ko na hiniwalayan ko din dahil nasangkot siya sa isang frat war noon. 5'5" ang height ko, Papa Dudut. Chinita at madalas din akong kuning muse sa school basketball competition namin. Makinis daw kasi ang legs ko na pagkaputi-puti. Maganda pa ang shape, sabi ng ex ko at ng mga prangkang suitors ko. Nang minsan lumaban din ako noon sa Miss Intrams at nagsuot ako ng sexy shorts, ay nahakot ko ang mga major titles at awards. Legs pa lang yan, Papa Dudut ha. Hindi ko pa sinasama na panalo din ako sa question and answer portion. Honor student at Dean's Lister din kasi ako, Papa Dudut. Balik tayo kay Mike, Papa Dudut. Perfect gentleman siya sa akin given na gwapo pa siya. Kaya hindi nakapagtatakang tulad ko ay marami din na nagkakagusto sa kanya. Pero sorry na lang mga ate, kasi ako na ang GF niya. Kaya tabi silang lahat tuwing maglalakad kami sa hallway ng school na magka-holding hands ni Mike, ay lahat sila ay napapatingin. Clingy kasi si Mike, Papa Dudut. Hindi nagtagal ay naging vocal na kami sa lahat sa pagsasabing kami na nga maliban na lamang sa mga magulang ko. Ayaw ko kasing pagsimula ng gulo sakaling malaman nila na nahahati ang atensyon ko sa pag-aaral. Lately kasi, Papa Dudut, ay naging strict na ang mga magulang ko. Pero mukhang worth fighting for naman si Mike, Papa Dudut. Kaya handa akong magsinungaling sa kanila para lamang i-push itong relasyon naming dalawa. Mag-iisang taon na kami ni Mike, Papa Dudut, at nakakatuwang isipin na nagawa naming malampasan lahat ng klase ng mga pagsubok sa pakikipagrelasyon. At marami doon yung mga babaeng umaaligid sa kanya. Pinatunayan kasi sa akin ni Mike na wala siyang ibang babae kundi ako lang. Yun ay halos isang taon naming relasyon. Pero after nga na mag 1 year na, ay doon na nag-umpisa ang problema. Ang akala kong perfect love story ay mauuwi lang pala sa lokohan. Nahuli ko kasi siyang may kasamang ibang babae at ang masakit pa niyan ay galing silang dalawa sa isang motel. Isang close friend ko ang nagtip sa akin na nakita daw si Mike na may kasamang pumasok sa isang motel. Nakakadiri lang, Papa Dudut, kasi may edad na yung babae. Nalaman ko lang na mapera yung girl at matagal nang may gusto kay Mike yung babae. Galante sa kanya, kaya niya siguro pinagbigyan. Ilang babae pa kaya ang pinagbigyan na ni Mike dati pa na hindi ko na nalaman? Yaks ka, Mike. I hate you. Naiiyak at pasigaw na sabi ko sa kanya, sabay hamon ko sa kanya ng hiwalayan. Akala ko santo at mabait ka. Yun pala, bantay sa lakay ka sa mga babaeng may edad na. Singhal ko pa sa kanya.
Akala ko noon ay susuyuin niya ako, pero nagkamali ako. Nabalitaan ko na lamang na sumama pa siya doon sa babae sa Hong Kong para mamasyal daw sa Disneyland ng 3 days. Dito ko nga napagtanto, Papa Dudut, na hindi talaga ako mahal ni Mike at magaling lang siyang magkunwari at magpaikot ng mga babae. Pinagsasamantalahan niya ang kahinaan ng mga babae. Hindi naging madali sa akin na tanggapin ang lahat ng ito, Papa Dudut. Halos mabaliw ako sa kakaisip sa kung paanong nagawa pa akong lokohin ni Mike sa kabila ng lahat ng ginawa ko para sa kanya. Kahit pagkababae ko ay binigay ko na rin sa kanya. Hindi na ako magpapaka-plastic. Ginusto ko rin naman na may mangyari sa amin hindi lang isang beses, kundi makailang beses pa. Bukod pa doon ay napapayag din niya akong maging tagagawa niya ng mga assignments niya. Naging batang sugar mommy din ako sa kanya dahil binibigyan ko siya ng pera sa tuwing kukulangin daw siya. Walang nakakaalam nun kasi nakakahiya. Habang umiiyak ako sa ilalim ng puno ng akasya, sa paligid ng school namin ay nakita ako ni Sir Boyet, PE instructor ko. "Oh, umiiyak ka, Trina?" Seryosong tanong niya. Sir, kayo po pala." "Okay lang po ako," sagot ko naman sa kanya habang pinupunasan ang mga luha ko. Napuwing lang po ako, pagsisinungaling ko pa sa kanya as if parang maniniwala siya. "Nag-away na naman ba kayo ni Mike?" tanong niya. Nagulat ako kung bakit alam ni Sir Boyet ang dahilan ng pag-iyak ko. Dahilan para hindi ako makapagsalita noon. Parang may dumaang hangel sa tanong niyang yon. "Hindi naman sa sinisiraan ko yang si Mike ha. Mabait na bata sana yan kung hindi lang babaero. Usap-usapan dito sa campus na lahat ng gamit ng batang yan ay galing sa mga sponsors niya. Tapos papalit-palit din ng GF. Kaya nga akala ko seryoso na siya sa'yo kasi mag-iisang taon na yata kayo, hindi ba? Yun pala mabe-victim ka din pala." Nalaman ko mula kay Sir Boyet na hindi pala ito ang unang pagkakataon na may pinaiyak si Mike na babae. "Kaya kung gusto mo para hindi ka naman malungkot dyan at ma-stress, lumabas muna tayo at kumain sa paboritong restaurant ko." Yaya ni Sir Boyet sa akin. Nabubulol na sagot ko sa kanya. Hindi ko kasi alam kung paano ako tatanggi. "Don't worry, may iba pa akong mga estudyanteng susunod sa atin. Mas nauna ko silang na-invite," paliwanag ni Sir Boyet sa akin. "Sige Sir Boyet, Gina ako," nakangiting sabi ko sa kanya. Pero lumubog na lamang ang araw ay wala akong mga ka-schoolmates na nakitang dumating. Nahiya na lang ako magtanong sa kanya. Hindi ko akalain, Papa Dudut, na ang gabing pagsama ko kay Sir Boyet pala ang magpapabago ng buhay ko. May nangyari sa amin, Papa Dudut. Naisama niya ako sa bahay niya at sa loob ng kwarto niya ay may nangyari sa amin. Lasing na ako noon at hindi ko alam sa paanong paraan niya ako napapayag na may mangyari sa amin ang gabing yon. Basta ang alam ko lang ay iniyakan ko siya ng iniyakan. At naparami ako ng inom ng alak sa loob ng bahay niya. Hindi lang isa kundi maraming beses pa sa mga panahong depress ako na may nangyayari sa aming dalawa. Hindi lang kasi ang breakup namin ni Mike ang naging problema ko, Papa Dudut. Madalas din ang pag-aaway ng mga parents ko. Nababalitaan kasi ni Mami na madalas daw na may ibang kasamang babae si Daddy. In span of 1 year kasi ay na-boring daw si Daddy sa workplace niya. Kaya pambababae ang pinagkaabalahan nito. Pero hindi natapos doon ang problema ko, Papa Dudut, kundi mas lalo palang madadagdagan ng nabuntis ako ni Sir Boyet. Hindi tayong pwedeng lumantad ng ganyan, Trina. Makakasama sa atin pareho yan. Mawawalan ako ng lisensya sa pagtuturo. Alam mo namang ako lang ang inaasahan ng pamilya ko. Pagtatanggi ni Sir Boyet sa akin na panagutan ang pinagdadalang tao ko.
Sa ngayon, Papa Dudut, ay pinipilit niya akong ipalaglag ang bata. Hindi daw kasi makakatulong ang pagbubuntis ko, lalo na kapag nalaman ng eskwelahan na siya ang nakabuntis sa akin. Ano po ang gagawin ko, Papa Dudut, sa problema at gusot na pinasok ko? Isa pang pag-amin sa inyo, Papa Dudut. Kaya po ako nag-transfer sa bagong eskwelahan ay dahil din po sa hindi ko inaasahang pagbubuntis noon. Pinalaglag ko na po noon ang bata matapos akong iwanan ng ex ko. Tanging ako lang po at ang ex ko ang nakakaalam ng lihim na yon. Hanggang sa mabulgar kay Mami ang lahat. Halos ingudgod niya ang pagmumukha ko sa inodoro nang nalaman niya na pinalaglag ko ang bata. Hindi daw ako nag-iisip at kasalanan ang ginawa ko. Abot hanggang langit naman po ang pagsisisi ko ng mga panahon na yon. Ayaw ko na pong maulit yon, pero paano ko ipapaliwanag sa parents ko sa pangalawang pagkakataon ng katangahang ginawa ko? Magagalit din si Boyet sa akin at baka mas lalong hindi niya ako panagutan sakaling mabulgar ang ipinagbubuntis ko. Umaasa po ako na sana ay masagot ninyo ang sulat ko at ang inyong mga YouTube followers at listeners ay makapagbigay sa akin ng tamang advice. Ang inyong kaibigan at kastorya, Trina. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Minsan sa buhay natin ay mahirap tanggapin o sabihin ang katotohanan, lalo na't meron tayong masasaktan na mahal natin sa buhay. Hindi rin lingid sa kaalaman ko na mahirap ang buhay ngayon at pahirap na ng pahirap, kaya hindi biro ang magpalaki ng bata. Pero gaano man kabigat ang mga suliraning darating sa buhay mo, Trina, ay hindi ito magiging sapat upang maging balidong dahilan mo para kitlin ng buhay ng isang sanggol. Minsan mo na itong nagawa at labis ang naging pagsisisi mo. Sa mga panahong yun ay naging panatag ba ang kalooban mo? Kung hindi, ang sagot mo ay oras na para baguhin mo ang buhay mo sa pamamagitan ng pagharap sa pagsubok na ito. Hindi lang ikaw ang minsang dumanas ng ganitong klase ng mga pagsubok, pero kinaya ng iba, kaya naniniwala ko na mas makakaya mo. Harapin mo lang ito at manalig ka, at huwag matakot na umamin at magpasaklolo sa mga taong unang tutulong sa iyo, at sila ay walang iba kundi ang pamilya mo. Mga kaibigan, huwag kakalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel. I-post ang inyong mga comments, i-like at i-share ang YouTube stories na ito. Huwag din kakalimutan pindutin ang notification bell para maging updated po kayo sa mga bagong post ng inyong Papa Dudut. Dito lamang yan sa Papa Dudut Stories. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut
Dududuts Stories.